Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 411. Ano ito? Tanong ni Elliot. 5 years ago, nagkaroon kami ng baby together. Nasa bulsa ni Elliot ang isang kamay habang nakatayo sa harap ng French windows sa study, at nang marinig niya ang sinabi ni Hailey sa telepono, nanlaki ang mga mata niya. Anong pinag-uusapan niyo? Ang aming sanggol ay hindi nakaligtas, ngunit tinitingnan ko ang aking mga gamit at nakita ko ang sonogram mula sa lahat ng mga taon na ang nakalipas. Ang baby natin. Isang nakakadurog na hikbi ang pinakawalan ni Hailey. Nawalan ako ng sanggol sa 3 buwan. I'm so sorry for not able to keep him. She was shell-shocked. Hindi niya akalain na nasaktan niya si Hailey ng higit pa sa ginawa nito 5 taon na ang nakararaan, at hindi niya akalain na naranasan niya itong malaglag. Hindi ko alam na buntis ako noon. Palagi akong sobrang pagod, at sa oras na nalaman kong naghihintay ako ng isang sanggol, ang tibok ng puso ng sanggol ay tumigil. Lalo siyang umiiyak ngayon sa kabilang linya habang sinasabi niya, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko alam na may baby na ako. Kung gagawin ko, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang maihatid ang sanggol sa mundong ito. Tumigil ka na sa pag-iyak, mahinahong udyok ni Elliot. Tama na ngayon. Huwag magpatalo sa iyong sarili tungkol dito, baka tadhana lang ito sa trabaho. Ginalamig talaga ako tuwing sasapit ang taglamig. Nabanggit ng doktor na ito ay isang side effect mula sa pagkakuha. Elliot, I want to see you, right now. Pagmamakaawa ni Hailey, can you please come over and see me? Kumunat ang noo niya. Ngayon lang. Oo, ngayon din. Talagang masama ang pakiramdam ko, at gusto kitang makita. Please, pakiusap niya. Sige, pupunta ako ngayon, pagsang-ayon niya. Hindi siya makapaniwala na nalaglag si Hailey na nag-iwan sa kanya ng ganoong kalupit na epekto. Kasalukuyan, gabi na, at nagpapahinga si Anastasia sa kanyang kwarto nang itulak ni Elliot ang pinto para makapasok. Kailangan kong lumabas sandali, darating si Mrs. Collins mamaya para magluto ng hapunan. Oh, okay, sagot ni Anastasia na may kasamang tango. Malinaw sa kanyang obsidian na mga mata ang dilema ni Elliot habang nakatingin ito sa kanya. Ayaw niyang malaman nito na pupunta siya sa lugar ni Hailey dahil ayaw niyang masaktan siya. Anong oras ka babalik? Pinindot niya. Mamaya ng kaunti kaysa karaniwan. Sige na. Hindi rin niya gustong panghimasukan ang personal niyang buhay. Binigyan niya ito ng mahabang tingin, saka tumalikod at umalis. Samantala, sa Summit Mansion, lumipad si Hailey sa kanyang silid at umupo sa harap ng niti. Masaya niyang kinuha ang kanyang cosmetic bag at nagsimulang maglagay ng makeup para mukhang handa na siyang salubungin si Elliot. Ang mga pamamaga at mga pasa sa kanyang mukha dahil sa plastic surgery ay gumaling na, at nang dumaan sa isang mahigpit na paggamot sa balat, siya ay kumikinang ng maganda sa ilalim ng mga ilaw. Isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, at lubos siyang natutuwa sa naging resulta ng pamamaraan kahit na may kamukha siya kay Anastasia ngayon. Maingat niyang inilapat ang kanyang make-up upang lumikha ng walang kahirap-hirap at natural na hitsura, pagkatapos ay tumakbo patungo sa kanyang wardrobe upang hilahin ang isang nakamamanghang neckline na nagsiwalat ng tamang dami ng balat. Pagkatapos nito, kumuha siya ng puting fur coat at itinakip sa kanyang sarili upang magdagdag ng marangyang ugnay sa kanyang pangkalahatang hitsura. Nang matapos siya, umupo siya sa sopa at hinintay na magpakita si Elliot. Habang nilalamon ng gabi ang lupain, isang itim na sedan ang dumaan sa harapang bakuran ng mansyon. Lumabas sa sasakyan ang matikas at matayog na figure ni Elliot. Nakasuot siya ng all black, at may kahanga-hangang hangin ng maharlika sa paligid niya habang tinatahak niya ang daan patungo sa front door. Si Hailey ay nakatingin sa kanya sa bintana na may walang halong pagsamba. Gusto niyang angkinan ang lalaking ito bilang kanyang sarili, sa buhay at sa kama, mula nang siya ay tumingin sa kanya. At the same time, aminado siyang naguguluhan at kinakabahan, hindi siya sigurado kung masyadong mabait ito sa bago niyang mukha, pero sa pag-iisip kung gaano kadalas nahuhulog ang mga lalaki sa mga dilag, ang kagustuhan niyang mahalin siya ay nanag sa kanyang takot, at kawalan ng katiyakan. Binuksan ni Elliot ang pintuan sa harapan, na naiwang hindi nakalock, at pumasok sa bahay.
Agad siyang sinalubong nang makitang nakasando si Hailey sa sopa sa sala. Ang madilim na ilaw sa itaas ay nagliliwanag sa kanyang balat habang ang manipis na kumot ay dumula sa kalahati ng kanyang katawan. Maya-maya, dahan-dahan siyang tumangala, at nagningning ang mga mata niya nang irehistro niya ang pagdating niya. Nang mapagmasdan niyang mabuti ang mukha nito, napatigil siya sa paglalakad. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang tinatansya siya, at saglit, hindi siya makapaniwala sa nakikita. Nakita niya ang mga bakas ng maselang katangian ni Anastasia sa mukha ni Hailey. Nabalot siya ng gulat nang huli niyang napagtanto na siya ay nagpa-plastic surgery. Para lang maging kamukha niya si Anastasia, malungkot niyang naisip. Anong problema, Elliot? Ayaw mo ba sa itsura ko ngayon? Si Hailey ay mukhang nabigla. Alam ko kung gaano mo kagusto si Anastasia, kaya, ginawa ko ang lahat para maging katulad niya. Ginawa ko ito para sa iyo. Mangyaring huwag mo akong itulak palayo pagkatapos nito. Pakiramdam niya ay maiiyak siya anumang oras, bagamat banayan siyang nangungulila sa mga papuri nito. Kabanata 412. Ang plastic surgery ay may kasamang mga panganib, at hindi mo na kailangan pang pumunta sa ganoong haba, turo ni Elliot habang nakaupo sa couch sa tapat ni Hailey. Hindi niya maiwasang hindi mapakali na makita siyang ganito ang hitsura. Ang gusto ko lang ay mahalin mo ako at mapansin mo ako tulad ng ginagawa mo kay Anastasia, mahinang ungol ni Hailey habang nakagat ang ibabang labi. Tuldok gitling tuldok, kumunat ang noo niya dito. Talagang hindi mo kailangang gumawa ng napakaraming trabaho sa iyong mukha para lamang umangkop sa aking mga kagustuhan. She felt gutted. Hindi siya kumikilos sa paraang inaakala niyang gagawin niya, at tinatrato pa rin niya siya ng may parehong pagwawalang bahala gaya ng ginawa niya bago siya nagpa-plastic surgery. Nang walang ibang salita, kinuha niya ang isang docket mula sa mesa at ibinigay ito sa kanya, na nagsasabing, lahat ng impormasyon tungkol sa ating sanggol ay nandoon, Elliot. Tingnan mo ang iyong sarili. Alam kong 5 taon na ang nakalipas, pero ako, hindi pa rin ako nakakalagpas dito. Bumangon siya para kunin ang docket. Pagkatapos ay binuksan ito para ilabas ang sonogram. Nakasulat dito ang pangalan ni Hailey at ang petsa, at ipinakita sa timestamp na kinuha ito mga 3 buwan pagkatapos ng insidente sa Abyss Club. Ingatan mo ang iyong sarili at magpahinga, sabi ni Elliot habang itinatabi ang mga dokumento. Nang muli siyang tumangala kay Hailey, ito ay may habag at paghingi ng tawad. I'm sorry for put you through the pain and the hirtash. Kukunin ko ang isang nutritionist na pupunta bukas para mag-curate ng isang espesyal na dieta para sa iyo habang nagpapagaling ka. Sa sandaling iyon, nagpakawala si Hailey ng mahinang pagsirit sa sakit at dumobble habang ang kamay nito ay nakadiin sa kanyang tiyan. Masakit. Agad siyang tumayo at tumawid sa kanya, hinihimok, gusto mo bang magpatingin sa doktor? Hinawakan niya ang braso nito at hinayla siya pababa sa sopa, at ginawa niya ang udyok sa kanya. Pagkatapos, yamakap siya sa yakap nito habang nakatulala ito at yamakap sa baywang niya, niyakap siya ng mahigpit habang bumubulong, nilalamig ako, Elliot. Pwede mo ba akong hawakan, please? Nagdilim ang tingin ni Elliot nang abutin niya ang kumot at itinakip sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ay patagang nag-alok siya, pupunta ako at buksan ko ang thermostat. Hindi, kailangan ko lang ng init mo, giit nito. Nakapikit pa rin sa kanya habang nakapikit ang mga mata. Wala siyang ibang gusto kundi malanghap ang mas mabango nitong pabango. Nanigas siya bago tapik sa balikat niya. Ang pagiging hinawakan ng sinumang babae maliban kay Anastasia ay nagpagalit sa kanya ng walang katapusan. Biglang kinuha ni Hailey ang phone niya sa coffee table at nag-click sa camera. Pagkatapos, kinunan niya ng larawan ang kanyang sarili na nakakulong sa mga bisig ni Elliot. Tumangala siya sa kanya at ipinaliwanag, para lang matingnan kita sa tuwing nami-miss kita at wala ka. I'll go and turn up the thermostat, malamig niyang kinagat habang mariin siyang tinutulak sa tabi. Nagmarcha siya papunta sa control panel sa dingding kung nasaan ang thermostat at pinalakas ang init sa sala. Tumayo si Hailey mula sa sopa at kusa na hinayaan ang kanyang fur coat na dumausdes pababa sa kanyang mga balikat, na nagpapakita ng pulang negligee na isinuot niya sa ilalim. Inihayag nito ang kanyang balat sa lahat ng tamang lugar, at ito ay napakaikli na maaari rin siyang hubad. Binigyan niya si Elliot ng walang magawa na tingin, tila naguguluhan sa pagkawala ng kanyang fur coat.
Sa kasalukuyan, ang napakaraming balat na ipinakikita niya ay nagudyok sa sinumang lalaki na talikuran ang lahat ng katwiran at magmadaling lumapit sa kanya upang lumunin ang bawat bit ng kanyang nakamamanghang, marupok na kagandahan. Elliot, nilalamig ako, para siyang bata na hindi man lang nakayuko para kunin ang sarili niyang coat. Ang tanging ginawa niya ay tumayo roon at tumitig kay Elliot ng may pagmamakaawa, tahimik na handang iligtas siya mula sa pagkabalisa. Gayunpaman, nakatuon siya sa pag-angat ng thermostat, at nang sa wakas ay lumingon siya sa kanya, ito ay may isang walang tibon na ekspresyon na tumugma sa nagyayelong kinang sa kanyang mga mata. Hindi siya nagmamakaawa habang nagmamakaawa. Elliot, hawakan mo ako. Please. Pagkataas ng thermostat, bumalik siya sa tabi niya at kinuha ang coat bago ibinigay sa kanya, mabilis na hinaranggan ang sapat na dami ng décolletage na ipinapakita niya. Sa malamig at malutong na boses, sinabi niya, huwag kang mag-abala sa paggamit ng mga ganitong panlilinlang sa akin. Ang isang babae ay kanais-nais at kaibig-ibig lamang kapag minahal at pinahahalagahan niya ang kanyang sarili muna, got it? Hindi siya nahulog sa kanyang mapang-akit na mga alindog at nagpasya na siya ay lecture sa halip. Parang nawala sa kanya ang novelty ng romansa. Natigilan si Hailey sa kanyang pagtanggi, at nang makita niyang kinuha niya ang kanyang telepono sa coffee table, nagtanong siya, aalis ka ba? Hindi na kailangang sabihin, nalaman na ni Elliot ang tunay na dahilan kung bakit niya ito hiniling na lumapit, at kung pang-aakit lang ang pinlano niya ngayong gabi, hindi niya naisip na kailangan pa niyang manatili rito ng ilang sandali. Kung ikaw ay nag-iisa at namamatay para sa kumpanya, maaari mong iuwi ang sinumang lalaki na gusto mo, panunuyan niyang itinuro bago siya tumungo sa pintuan. Ikaw lang ang gusto ko, Elliot. Hindi ba pwedeng samahan mo lang ako ng isang gabi? Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Sigaw ni Hailey habang walang hiya at desperadong humahabol sa kanya. Kabanata 413. Gayunpaman, pinasok ni Elliot si Alarcady sa kanyang sasakyan at isinara ang pinto. Humakbang patungo sa kanya si Hailey, ngunit nang malapit na niyang marating ang pinto, umatras siya palabas ng driveway ng maayos at mabilis na tumakbo sa gabi, naiwan siyang nanginginig sa malamig na simoy ng hangin, ang fur coat na nakasuot sa kanya ay nagpainit sa kanya, ngunit mayroong walang lasaw ng mga yelong tumusok sa kanyang puso kasunod ng kanyang malupit na pagtanggi. Ang lakas ng loob na ipinatawag niya para lang dumaan sa plastic surgery ay walang kabuluhan. Si Elliot ay hindi humanga sa kanyang bagong mukha, ni hindi niya ito sinulyapan ng mas matagal kaysa sa ilang segundo. Hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyayari. Gusto niya ang hitsura ni Anastasia, hindi ba? Ginawa ko na ang lahat ng gawaing ito para maging katulad niya, kaya bakit hindi pa rin ako sapat? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, kinuha niya ang kanyang telepono na may malisyosong kinang sa kanyang mga mata at pinili ang larawang kinuha niya kanina bago ito ipinadala kay Anastasia. Sa mabilis na pagtaas-baba ng kanyang dibdib, sumigaw siya sa gabi, kung hindi kita makukuha, Elliot, hindi rin si Anastasia. Bumalik siya sa loob ng bahay at humiga sa sopa, kinuha ang bote ng alak na iniinom niya bago dumating si Elliot, at ibinalik ang ulo habang nilalamon niya ang laman. Gayunpaman, sa pagkakataong iyon, nanlaki ang mga mata niya nang mapagtantong nawala ang pamilyar na halimuyak ng alak, at tila natunawan ito ng tubig na patitig si Hailey sa alak ng may pagtataka. Iniwan ko ba itong nakahantad sa hangin ng napakatagal? Pinuno niya ang kalahating baso ng alak at ininom iyon, at nalaman niya na ito ay kasing lasa ng tubig sa gripo. Lumipad ang kanyang kamay sa kanyang lalamunan habang ang kanyang isip ay nag-iisip ng sagot. Ano ang nangyayari? Bakit hindi ko matikman ang alak? Nang matakot siya, dali-dali siyang pumunta sa refrigerator at hinalungkat ang drawer para kumuha ng isang dakot na cherry. Hindi siya nag-abalang hugasan ang mga ito habang itinutulak niya ito sa kanyang bibig. Ang tamis ng mga seresa, na sigurado siyang natikman niya noong nakaraang araw, ay lubhang nalabnaw, halos hindi nababalot sa kanyang dila. Parang humihina ang panlasa niya. Nagsimula siyang mabalisa habang tumatakbo sa kusina. Hindi pa siya nakapagluto dito, ngunit ang mga katulong ay nagimbak ng asin at asukal. Pagkakita ng isang bag ng asin, pinunit niya ito at pinasok ang isang dakot nito sa kanyang bibig. Ang alat ay dapat na magpakilabot at manginig sa kanya, ngunit hindi niya ito matikman, at siya ay naging hindi kapani-pani walang nauuhaw pagkatapos. Ang aking panlasa, nagpakawala siya ng galit na galit.
Pagkatapos, yumuko siya sa sahig at napahawak sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapaniwala na ang plastic surgery ay naging sanhi ng pagkawala ng kanyang panlasa. Nang hindi nag-aksaya ng isa pang segundo, tumakbo siya palabas ng bahay at pumasok sa garahe, nagmaneho papunta sa ospital. Samantala, si Anastasia ay nakakulong sa kama na may magandang libro, at ginugol niya ang mas magandang bahagi ng huling ilang oras nang wala ang kanyang telepono. Ngayon na gusto niyang tingnan ang oras, sinimulan niyang hanapin ang kanyang telepono. Napakalaki ng villa ni Elliot, at magtatagal bago niya mahanap ang teleponong bigla niyang itinabi sa isang lugar. Pagkatapos lamang niyang bumaba sa sala ay nakita niya ang kanyang telepono sa mesa sa tabi ng sopa. Umupo siya para tingnan ang oras, para lang makitang nakatanggap siya ng bagong mensahe. Pinindot niya iyon, at ang laman nito ay nagpalaki sa kanyang mga mata sa gulat. Ang text ay ipinadala mula sa isang hindi pamilyar na numero, at ang larawan na kasama nito ay isa sa isang babae, na may kapansin-pansing, pagkakahawig sa kanya, na yamakap sa mga bisig ni Elliot. Hindi pinalampas ni Anastasia ang suot na damit ni Elliot noong umalis siya ng bahay kanina. Nang sinabi niyang lalabas siya, ibig niyang sabihin ay may pupuntahan siyang ibang babae. Muli niyang sinulyapan ang babae sa larawan. Bukod sa matinding pagkakahawig nila, medyo natigilan siya nang makitang may kakaibang pamilyar sa babae. Walang ideya si Anastasia na si Hailey ay nasa ilalim ng kutsilyo. Higit sa lahat, ito ay naging isang pangunahing pamamaraan. Normal lang na hindi siya makilala ni Anastasia sa ilalim ng lahat ng makeup at bastos na damit. Paano naman nakuha ng babaeng ito ang number ko? Ipinadala pa niya sa akin ang larawang ito para galitin ako. Itinabi niya sa tabi ang kanyang telepono habang namumuo sa kanya ang frustration at galit. Maya-maya lang, narinig niya ang tunog ng isang kotse, partikular ang kay Elliot, na huminto sa labas. Itinoon niya ang kanyang nakamamatay na tingin sa pinto, at sigurado, hindi nagtagal bago lumampas si Elliot sa threshold na may hawak na susi ng sasakyan. Pinaikit ni Anastasia ang kanyang mga mata at pinag-cross ang kanyang mga braso habang nakatitig sa kanya na parang siya ang guilty na pusa na kumain ng kanaryo. Nang mapansin ito, naramdaman ni Elliot ang lamig sa kanyang gulugad habang tinanong niya, ano ang mali? Natutuwa siyang makitang naghihintay ito sa sopa para sa kanya, ngunit nang mahuli niya ang nakamamatay na tingin sa mga mata nito, nagsimula siyang magtaka kung ano ang ginawa niya upang masaktan siya. Nothing, malamig niyang sabi. Ngumiti siya, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata habang gumuhit. Nagsaya ka ba, Pangulong Presgrave? Tinaasan siya nito ng kilay at sinagot, sinadya mo ba akong hinintay? Huwag mong purihin ang iyong sarili, bumaba lang ako para uminom, she said humorlessly as she raised to pour a glass of water for herself. Gusto ko rin ng inumin. Ibuhos ang isa para sa akin. Maliban kung nabali ang iyong mga braso o binti, gawin mo ito. Putol ni Anastasia habang kinukuha ang baso ng tubig na ibinuhos niya para sa sarili at umakyat sa hagdan. Kabanata 414. Sa ibaba, nakanganga si Elliot kay Anastasia nang walang salita. Sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ay iniiwan siya. Ang mga kababaihan ay palaging hindi malulutas na mga misteryo, at kahit na si Elliot, sa kanyang katalinuhan at katalinuhan sa negosyante, ay hindi maaaring malaman ang mga ito. Tuldok. Hindi na siya nag-abalang magbuhos ng isang basong tubig at sumunod na lang kay Anastasia sa hagdan. Nang makarating siya sa pintuan ng kanyang kwarto, nakita niyang nakaupo siya sa sopa sa ikalawang palapag at nagtanong, nasaan si Jared? Naglalaro ng Legos, malamig na sagot niya, sadyang umiiwas sa kanyang tingin habang binubuklat niya ang kanyang librong kalahating nabasa. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Elliot ang baso ng tubig sa tabi ng mesa at inabot niya ito para kunin. Gayunpaman, nang ailapit niya ito sa kanyang mga labi, marahan niyang sinabi, huwag mong hawakan ang baso ko. Nang makitang nagsimula na siyang uminom mula sa baso, lumunok siya ng isang subo ng tubig. Pagkatapos ay pinaikit niya ang kanyang mga mata habang nagtanong, bakit hindi? Nang makita niyang humigop siya, nagkibit balikat siya at sinabing, sige, inumin mo ang buong basong tubig. Bababa lang ako at magbubuhos ng isa pa. She was making it sound like may dala siyang nakakahawang sakit. Ilang beses na rin kaming naghalikan, at bigla na lang ayaw niyang uminom ako sa baso niya.
Natarante siya habang nakaupo sa tapat niya. Ang kanyang matalim na titig ay nagtatanong habang nagtatanong, ininom ko ang iyong tubig. Bakit iyan ay pigilan ka sa pag-inom ng natitira nito? Naramdaman niya ang pagkapuot nito mula sa sandaling umuwi siya, at ang pagiging pasibo-agresibo nito ay nagpapakaba sa kanya, hindi pa banggitin ang pagkabigo. I don't want to talk about it, naiinis na sabi niya, ayaw na niyang magsalita pa pagkatapos noon. Bakit hindi? Pinindot niya. Siya ay hindi kailanman isa na matalo sa paligid ng Bush maging ito sa mga deal sa negosyo o pag-uusap. Mas gugustuhin niyang magkaroon ng bukas na talakayan pagdating sa paglutas ng mga problema, at gusto niyang magkaroon ng solusyon sa lalong madaling panahon. May problema ba sa pagitan natin na dapat kong malaman? You know what, hindi na sana kita niligtas kagabi. Sure, ang ginawa ni Aliona ay kasuklam-suklam at kasuklam-suklam, ngunit hindi ka naman mawawala, di ba? Kailangan mo lamang maglagay ng ilang pisikal na paggawa, ngunit tungkol doon. Siya ang makakakuha ng maikling dulo ng stick. Tama, biglang umirap si Anastasia. Lalo lang nitong ikinagulat si Elliot. Gayunpaman, bago siya makapagsalita ng anuman, nagtanong siya ng buong seryoso, sa tingin mo ba ay nakipag-ugnayan ako sa iyong mga personal na gawain kagabi at lihim mo akong sinisisi para dito? Noon niya napagtanto na hindi lang sila nagkakaproblema, nagkakaroon sila ng krisis. Kung hindi siya magdadala ng ganoong kagalit na tono sa kanya sa kasalukuyan. Maayos na ang lahat nang umalis siya sa bahay ni Carlier, ibig sabihin ay may nangyari sa pagitan nito na nagpagalit sa kanya ng ganito. Lumambat siya at nagtanong sa pag-asang maayos ang usapin, Anastasia, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinuha ang larawan na natanggap niya mula sa hindi pamilyar na numero kanina. Ipinakita ito sa kanya habang siya ay pamitik. Sa susunod na magpasya kang magpakatanga sa likod ko, maghanap ng isang babae na hindi masyadong nakakatakot na katulad ng ako. Nakakasakit sa akin. Bahagyang ipinikit ni Elliot ang kanyang mga mata nang makita ang larawan. Hindi ako makapaniwalang ipinadala ito ni Hailey sa kanya. Sa seryosong tono, tinanong niya, Anastasia, kilala mo ba kung sino siya? Ano? Nakita ko na ba siya dati o ano? Inamin na namangha si Anastasia sa kanyang tanong. Hindi niya akalain na ang taong niloloko niya ay isang taong kilala niya. Siya si Hailey. Ano? Napabuntong hininga si Anastasia. Si Hailey yun. Ipinaliwanag nito kung bakit nakita niya ang babae na napakapamilyar ngunit kakaiba sa parehong oras. Hindi niya inasahan na si Hailey ay napunta sa ilalim ng kutsilyo at nakuha ang lahat ng gawaing ito upang maging katulad niya. Ang pag-iisip nito ay nagpasakit sa kanyang tiyan, ang taong kinaiinisan at pinakakinaiinisan niya ay nagpasya na kunin ang kanyang mukha. Pumunta siya para sa plastic surgery, at tila, ang pamamaraan ay tapos na sa iyong hitsura sa isip, Elliot elaborated, sounding pare-pareho unsettled at queasy. Bueno, tiyak na nakayakap siya sa iyo, hindi ba? Malungkot na ungol ni Anastasia. Huwag kang maling akala. Wala akong naramdaman kundi ang pagkakasala sa kanya, at hindi ko nilayon na hayaan ang pag-unlad na iyon sa anumang bagay. Paliwanag niya sa mahinang boses habang nakatitig sa kanya na parang tahimik na humihingi ng tawad. Naturally, alam ni Anastasia na si Hailey ang nag-set up nito at nagpa-picture para lang magalit sa kanya. At saka, kung titingnan niya ng mabuti, masasabi niyang si Hailey lang ang gumagawa ng lahat ng yakap, hindi man lang ginantihan ni Elliot ang kanyang kilos. Teka, bakit ako nagseselos dito? Hindi siya ang dapat kong pagselosan. Namula si Anastasia habang nakanganga ang kanyang mga labi. Pagkatapos, medyo napahiya siya ng malumanay na nag-alok, President Presgrave, gusto mo ba ng isang basong tubig? Pupunta ako at ibubuhos ko sa iyo ngayon din. Nang makita ni Elliot ang biglaang pagbabago ng kanyang kilos, nalaman ni Elliot na nawala ang kanyang galit. Kailangan niyang aminin na ang galit na bahagi niya ay nagdulot ng isang tiyak na takot at pagkabalisa na hindi pa niya naramdaman noon. Si Anastasia, sa kabilang banda, ay hindi nainggit sa katotohanan na ang plastic surgery ni Hailey ay naging matagumpay. Pagkatapos ng lahat, ang mga pamamaraang tulad nito ay kadalasang nangangailangan ng matinding pagbabago sa mga buto, kalamnan, at nerbiyos ng isang tao. Walang sinasabi kung magkakaroon ng pangmatagalang pinsala na magmumula rito. Kabanata 415.
Hindi ka nagalit sa akin, di ba? Tumayo si Elliot at umupo sa tabi niya na may bakas ng tentativeness sa mga mata nito. Hindi ako nagagalit, kakasabi ko lang ng masasakit na salita, pero huwag mong isa-puso. Lumingon si Anastasia at napagtanto niyang wala siyang karapatang tretuhin siya ng ganoon. Babalik na ako sa kwarto. Nais ni Anastasia na bumalik sa silid at magkaroon ng ilang oras na mag-isa. Gayunpaman, sa sandaling siya ay bumangon, isang malakas na braso ang humawak sa kanyang palso at hinayla siya pababa. Sa isang iglap, nahulog si Anastasia sa kandanggan ni Elliot at sa kanyang mga bisig. Ikaw, ipinikit ni Anastasia ang kanyang mga mata, iniisip kung ano ang ginagawa niya. Hatid mo pa rin ba ako? Hindi kita galit. Nagsinungaling si Anastasia sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Yung basong tubig, paalala ni Elliot. Hindi ibig sabihin na galit ako sa iyo, mabilis na paliwanag ni Anastasia. Hindi ako naniniwala hanggat hindi mo pinatunayan sa akin. Paano ko ito patunayan sa iyo? Pakiramdam niya ay wala nang dapat patunayan. I have a way, sabi ni Elliot sa mahinang boses habang niyayakap ang likod ng ulo niya at hinalikan ang manipis na labi nito. Agad na blanko ang isip ni Anastasia. Paano niya ito hinalikan kung kailan niya gusto? Kaya ba niyang igalang siya? Pagkatapos ng isang mapusok na halik, pinatunayan ni Elliot sa mga katotohanan na hindi siya hinamak. Noon lang siya binitawan niya bilang kasiyahan. Nang hindi na umimik pa, kinuha ni Anastasia ang kanyang telepono at pumasok sa silid. Kailangan niya ng tahimik na oras para sa sarili niya. Dapat pag-isipan muna niya ang mga kahihinatnan bago makipagkulitan sa kanya sa susunod. Kinaumagahan, nakatanggap si Anastasia ng tawag mula kay Felicia habang siya ay nasa groggy pa rin. Anastasia, nakita mo na ba ang balita? Si Alice ay nasentensyahan ng 5 taon sa bilangguan. Sil, nang marinig iyon, agad na bumukas ang mga mata ni Anastasia, at ngayon ay gising na siya. 5 taon. Oo. Mukhang ipinakita ni Pangulong Presgrave ang kanyang init sa pagkakataong ito, ngunit hinukay ni Alice ang kanyang sariling libingan. Hindi lang niya sinira ang sarili niyang kinabukasan kundi nasentensyahan pa siya ng 5 taong pagkakakulong. She deserves it, though. Bukod sa kanya, si Jacqueline ay nasentensyahan din ng 3 taong pagkakakulong. Naririnig ni Anastasia ang bakas ng panghihinayang sa ilalim ng mga salita ni Felicia. Gayunpaman, nang ang kaso ay inilapat kay Anastasia, hindi niya nakitang inosente sila. Si Alice ay isang masamang babae, habang si Jacqueline ay hindi marunong gumuhit ng linya. Para bang hindi sapat na nakawin niya ang trabaho ni Anastasia bilang kanya, kailangan pa niyang ipagkanulo si Anastasia. Kung hindi dahil sa tulong ni Elliot sa pagkakataong ito, magiging mahirap para kay Anastasia na makahanap ng patunay ng pagnanakaw ni Alice. Hindi pa banggitin ang katotohanan na si Savile Jewelry Atelier ay lihim na sumusuporta kay Alice. Hinarap ni Anastasia ang panganib na maalis sa industriya ng disenyo at maging biro sa publiko. Gaano kalupit iyon sa kanya? Felicia, I think Alice is too ambitious and is always find ways to replace you. There's no need to pity her, Anastasia uttered disapprovingly. Naalala niya ang mga mabubuting gawa ng mga taong nagtrato sa kanya ng mabuti, ngunit hindi siya maaawa sa mga nagtrato sa kanya ng masama. Tama ka, nararapat na parusahan si Alice. Ang mga nagsalita ng masama tungkol sa iyo sa kumpanya ay takot na ngayon. Minaliit nila ang pagmamahal ni Pangulong Presgrave sa iyo. Agad na naramdaman ni Anastasia ang init na pumupuno sa kanyang dibdib. Ang mga nasasangkot lamang ang mas emosyonal. Alam ko, at nagpapasalamat ako sa ginawa niya para sa akin. Okay. Pagkatapos mong kunin ang kumpanya ng tatay mo, I'll welcome you back. Bukod dito, ang lahat ng mga gawa na nangopya sa iyo ay tinanggal sa mga istan, at ang iyong mga gawa ay inilunsad muli. Salamat, Felicia. Medyo malas din si Savile. Hindi ba sila dapat na may lista sa lalong madaling panahon? Nakalulungkot, dahil sa pangyayaring ito, sila ay naging bangkarota. Narinig ko na nagpunta pa nga ang presidente para makiusap kay President Presgrave na palayain sila, pero tumanggi si President Presgrave. Ganun ba? Oo. Nakiusap siya kay Pangulong Presgrave sa pamamagitan ng iba't ibang koneksyon, at ilang beses pa niyang pinahinto ang kanyang sasakyan. Narinig ko na lumuhad pa siya sa lupa habang nagmamakaawa din.
Hindi alam ni Anastasia na ginawa ng may-ari ng Savile ang lahat ng mga bagay na iyon. Habang itinataas niya ang kumot, bumangon si Anastasia sa kama. Napasulyap siya sa anak at nakita niyang mahimbing pa rin itong natutulog, marahil sa excitement kagabi. Pagkatapos magsuot ng isa pang coat, bumaba na si Anastasia. Malamig sa labas dahil dumating ang taglamig. Umaga noon na maulap, at sa di kalayuan, malabong makikita ang mga bundok sa mga ulap. Kung may magdadala sa kanya ng isang tasa ng mainit na kape sa sandaling iyon, mas magiging kaaya-aya iyon. Sa isiping iyon, naamoy niya ang bango ng kape na nagmumula sa kusina. May nakatayong matikas na figure habang nagluluto siya ng almusal. Nakasuot siya ng off-white sweater at kulay kaki na pantalon. Ito ang pinakamalambot na hitsura na nakita ni Anastasia kay Elliot. Karaniwan, siya ay nagsusuot ng madilim na kulay na damit, ngunit ngayon, siya ay nagpasya na pumunta sa isang light at mellow-toned outfit. Isa lamang itong domestic site upang makita. Kabanata 416. Your Awakel, naka-apron si Elliot, nagbibigay ng vibes ng isang house husband. Lumapit si Anastasia sa kanya at natuklasan na may nakalagay na masarap na almusal sa mesa. Si Elliot naman ay kinakalikot ang coffee machine. Umupo ka, malapit nang maging handa ang almusal. Habang nagsasalita siya, tiningnan ni Elliot ang oras. Habang pinagmamasdan ang kanyang likuran, biglang nagkaroon ng gana si Anastasia na yakapin siya. Sa pag-iisip na iyon, bigla siyang naglakad, iniunat ang kanyang mga braso, at niyakap siya pabalik. Bahagyang nagulat si Elliot, ngunit hindi siya naninigas. Ito ay isang kasiya siyang sorpresa lamang sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kurbadong hugis gasuklay, at bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig. Kaya lang, saglit na niyakap siya ni Anastasia, nagpapakasawa sa init niya kaninang umaga. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Diniinan ni Anastasia ang kanyang matibay na likod at nagpasalamat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Samantala, sinamantala ni Elliot ang pagkakataon at inabot niya ang kamay niya. Lumingon siya, na parang natatakot na aalisin niya ito kapag humarap ito sa kanya. Ang mga braso ni Anastasia ay nanatili sa kanyang baywang habang ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakalagay sa kanyang balikat. Matapos mag-eye contact ang dalawa, nahihiyang ibinaba ni Anastasia ang kanyang ulo. Para sa akin, it's far from enough. As long as you give me a chance, I can do more for you, baritonong wika ni Elliot habang inabot at hinahaplos ang buhok nito. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na gawin iyon? Bilang tugon, inihagis ni Anastasia ang sarili sa kanyang mga bisig. Sinalubong siya ng malambing na tingin nito. Nasa tabi mo na ako. Natatakot ka pa rin ba na wala kang sapat na pagkakataong sirain ako? Itinaas ni Anastasia ang kanyang ulo at nakangiting nagtanong. Hinalikan ni Elliot ang kanyang buhok at tumugon, sandali. Magluluto ako ng almusal para sa inyo ni Jared. Natutuwa akong makakain kami ni Jared ng almusal na inihanda mo. Kumuha siya ng isang tasa ng kape, umupo siya sa harap ng floor-to-ceiling window, naghihintay ng almusal ni Chef Elliot. Makalipas ang 10 minuto, dumating si Elliot na may dalang 2 plato ng malaking almusal. Ito ay isang masustansyang balanseng pagkain, at napakabango nito. Maging ang food plating ay aesthetic. Mabilis na nasiyahan si Anastasia sa kanyang pagkain. Kasama niya rito, wala siyang dapat ipag-alala. Ang aking lola ay magdaraos ng isang piging bukas upang mag-host ng ilang mga bisita, gusto mo bang sumama? Maingat na tanong ni Elliot. Mula nang mangyari ang insidente kay Riley noong nakaraang pagkakataon, medyo nag-aalala siyang baka maisipan ni Anastasia na pumunta sa Presgrave residence. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumango siya. Oo naman, sasama ako. Nang marinig iyon, nagpakawala si Elliot ng hindi marinig na buntong hininga. Salamat na lang at pumayag siyang pumunta. Samantala, sa isang mansyon sa loob ng lungsod, si Aliona ay nakaupo sa sofa na may pagtatampo na mukha, iniisip ang mga susunod na plano. Matapos magambala ni Anastasia noong nakaraan, ang kanyang magandang impresyon sa harap ni Elliot ay ganap na nasira. Tumawag si Lucas para sabihin na galit si Elliot ngayon, at ayaw na niyang makita siya muli. Si Anastasia ang may kasalanan. Kung hindi siya nagpakita, nagtagumpay si Aliona ng gabing iyon. Anastasia, malupit kang babae. Noon lang, nakita ni Aliona ang balita.
Dahil sa kanyang plagiarism, ginawang bangkarote ni Elliot ang isang kumpanya ng alahas para sa kapakanan ni Anastasia at ipinadala pa niya ang dalawang designer sa kulungan. Ngayon, kinailangan ni Aliona na buuin muli ang kanyang magandang impresyon sa harap ni Elliot upang kapag isilang niya ang kanyang anak, pretuhin ni Elliot ang bata na parang sa kanya. Ano ang maaari niyang gawin ngayon? Ni hindi niya makontak ang kanyang ninong. Maya-maya, nagmamadaling pumasok ang isang subordinate mula sa labas para iabot sa kanya ang isang sulat. Miss Aliona, pinadala ito ni Master Riley mula sa kulungan. Bilisan mo at tingnan mo. Kinuha ito ni Aliona at agad na pinunit para tingnan ang sulat, nabasa lang ang ilang salita na naglalaman ng malabong kahulugan mula kay Riley. Aliona, parang hindi pabor sa akin ang sitwasyon. Gusto kong ipatupad mo ang pinal na plano sa lalong madaling panahon. Tungkol sa planong napag-usapan natin noon, gawin mo lang ng buong tapang nang walang pag-aalinlangan. Bumilis ang tibok ng puso ni Aliona nang mabasa niya ang mga salitang iyon. Ang huling plano na binanggit ng kanyang ninong ay ang mabuntis niya ang anak ni Elliot at patayin si Elliot bago isilang ang bata. Sa ganoong paraan, ang bata ay ipapadala sa Presgrave family at magiging kanilang tanging tagapagmana. Ito ang pinakamabilis na paraan para makuha ang mga ari-arian ng Presgrave family. Ang Presgraves ay mayroon lamang ilang mga kandidato para sa kanilang tagapagmana, at si Elliot ay ang tanging direktang anak na lalaki ng pamilya. Dahil wala pa siyang anak, ang sinumang nagsilang sa kanyang anak ay maituturing na isang kayamanan. Hinawakan ni Aliona ang sulat at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang magagandang kuko. Nasa ganoong kritikal na kalagayan na ba ang kanyang ninong? Kabanata 417. Minsan ay sinabi sa kanya ni Lucas Bad na iniimbestigahan ni Elliot ang kanyang kaso ng kidnapong noong bata pa siya at ang ina ni Anastasia ay napatay din sa parehong insidente. Sa makatuwid, sinisikap ni Elliot ang kanyang makakaya upang muling buksan ang kaso. Iyon siguro ang ibig sabihin ng kanyang ninong sa sitwasyon ay hindi pabor sa kanya. Nag-aalala siya na baka saktan siya ni Elliot sa kulungan, o kung malaman ni Elliot ang nangyari sa nakaraan, tiyak na mabubulok niya si Riley sa bilangguan habang buhay. Miss Aliona, ngayong wala si Master Riley, makikinig kami sa mga utos mo. May premonition ang subordinate na dead end si Riley ngayon, at si Aliona ang may hawak ng foreign assets ni Riley. Tiyak na makakamit nila ang mga benepisyo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Ipinikit ni Aliona ang kanyang mga mata at nagutos, pwede na kayong umalis. Hindi siya hahayaan ng kanyang ninong na sumuko ng ganoon lang dahil sinisigurado ni Lucas na hindi niya inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Lucas's ang anak ay kinidnap pa rin sa ibang bansa sa ilalim ng pagbabantay ng mga subordinate ni Riley, at hindi niya alam kung saan siya nakakulong. Bukod dito, hindi pa niya lubos na namana ang mga ari-arian ng kanyang ninong, kaya kung mag-opt-out siya ngayon, hindi ito magiging kapaki-pakinabang para sa kanya. Kinailangan pa niyang tiisin ang panganib na mahuli siya. Gayunpaman, maaari siyang tumaya kay Elliot. Ang kailangan lang niyang gawin ay ipanganak ang kanyang anak at patayin ito para tamasahin ang bilyon-bilyong ari-arian mula sa imperyo ng Presgrave. Sabihin mo kay tatay na isasagawa ko ang kanyang plano. Nakagat ni Aliona ang kanyang labi, nakaramdam ng ambisyosa. CA. Ang makatrabaho kasama ang isang kasabwat tulad ni Riley ay nagpatunay na si Aliona ay walang inosenteng pag-iisip. Sa Summit Mansion, nagpadala si Ray ng ilang lalaki para magsagawa ng mga investigasyon at pagsubaybay. Sa kalaunan, nakuha nila ang footage malapit sa address ng pagsubaybay sa komunikasyon. Ito ay isang footage ng isang babae sa isang tawag, at siya ay nakatayo sa tabi ng fountain. W. Ayon sa lokasyon ng GPS, sigurado si Ray na siya ang nag-utos sa security guard na sunugin ang server room ng Abyss Club. Pagkatapos ng lahat, siya lang ang taong nababagay sa tiyempo at address. May iba ka pa bang footage? Gusto ko ng mas malinaw. Sinubukan ng security guard na maghanap ng iba pang footage sa surveillance screen at nag-zoom in sa isa sa mga kuha. Sa partikular na footage na iyon, kitang-kita ni Ray ang babae at nanlaki ang mga mata sa gulat. Sa katunayan, ang babae sa footage na iyon ay si Hailey. Send me this video, mahinahong sabi ni Ray. Pagkatapos niyang bumalik sa sasakyan dala ang impormasyong ito, idinial ni Ray ang numero ni Elliot. Hello, President Presgrave.
Ayon sa lokasyon ng GPS, natuklasan ko na ang taong nag-utos sa seguridad na sunugin ang silid ng server ay si Miss Seymour. Ano? Sigurado ka? Sigurado akong siya iyon. Ipapadala ko ang impormasyon sa iyo sa ilang sandali. Matapos bumalik sa pag-aaral, natanggap ni Elliot ang footage na ipinadala ni Ray. Ang babae sa screen ay si Hailey nga, at siya ay nasa telepono. Nagtiwala si Elliot na walang magiging problema sa mga source ni Ray, at ang kanilang tracking system sa ilalim ng Presgrave Group ay nakatali pa sa satellite positioning system upang sukatin ang tumpak na oras at distansya. Bakit inutusan ni Hailey ang security guard na sunugin ang server room? Anong sikreto ang tinatago niya? Namuo ang panloob na pagdududa ni Elliot. Marahil ay mas alam ni Anastasia ang tungkol kay Hailey. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang laptop at bumangon para hanapin si Anastasia. Sa kasalukuyan, siya ay nasa ikalawang palapag na nagbabasa ng isang tumpok ng mga materyal na ulat na ipinadala ng kanyang ama. Kinailangan siya ng mahabang panahon upang matuno ang ilang materyal na termino. Nakaramdam na siya ng sakit ng ulo dahil hindi siya karapat-dapat sa pamamahala ng isang kumpanya. May oras ka pa ba? May itatanong ako sayo. Umupo si Elliot sa tapat niya at ipinakita ang laptop niya. Nakapikit ang kanyang mga mata, tumingin si Anastasia sa babae sa screen, nagtanong, hindi ba si Hailey iyon? Patawarin mo ako sa pagsisiyasat sa insidente 5 taon na ang nakakaraan ng walang pahintulot mo, humingi ng paumanhin si Elliot. Nang marinig iyon, natarante si Anastasia. Bakit mo gustong imbestigahan ang bagay na ito? Gusto kong hanapin ang B***starred na iyon at gawin siyang mabulok sa kulungan. Malamig ang mga mata ni Elliot. Mabilis na naalala ni Anastasia ang isang kamakailang tawag mula sa host na natulog sa kanya noon. Alam niyang isa itong time bomb na sasabog sa tabi niya anumang oras. Sa panahong iyon, ang kanyang reputasyon at ang background ng kanyang anak ay lubhang maaapektuhan. Sa makatuwid, ang pagpapadala sa kanya sa bilangguan ay maaaring ang tanging paraan upang wakasan ito minsan at para sa lahat. Sinabi ko ba sa iyo na si Hailey ang nag-ayos na ang host ay matulog sa akin? Itinaas ni Anastasia ang kanyang ulo nang hindi umiiwas sa tanong. Nang marinig iyon, tuluyang natigilan si Elliot. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol dito mula kay Anastasia. Kabanata 418. Si Hailey ang nag-frame sa iyo 5 taon na ang nakakaraan. Agad na pinalaki ni Elliot ang kanyang mga bisperas sa hindi makapaniwala. Naalala ni Anastasia na hindi pa niya ito sinabi sa kanya noon, kaya tumango siya. Noon, si Hailey at ang kapatid ko ay nagtutulungan para dayin ako sa pagpunta sa club. Pagkapasok ko sa private room, may lalaki nang humila sa akin papasok. Nang marinig ang bagong impormasyon, naikuyom ni Elliot ang kanyang mga kamao. Ang narinig niya kay Hailey ay maling private room ang pinasok ni Anastasia at nilabag siya ng isang lalaki. Pinutol pa niya ang pagkakaibigan nila ni Hailey pagkatapos noon. Sa pagitan ng mga salita ni Hailey at Anastasia, pinili ni Elliot na maniwala kay Anastasia nang walang dahilan. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon na niloko ka ni Hailey? Si Elliot ay nakaramdam ng hindi kapani-pani walang pagkakasala at sinisi ang kanyang sarili sa paniniwala sa mga salita ni Hailey. Paano ko magagawa kung sobrang protective mo sa kanya? Nag-aalala ako na maniwala ka sa mga salita niya kaysa sa akin. Nang maisip iyon ni Anastasia, hindi siya mapalagay. Siyempre paniniwalaan kita, paninindigan ni Elliot habang nakatingin sa kanyang mga mata. Bakit mo ipinakita sa akin ang larawang ito? Tanong ni Anastasia habang nakatitig sa screen. Hiniling ko kay Ray na tingnan ang surveillance footage noong gabing inihiga ka 5 taon na ang nakakaraan at natuklasan kong sinunog ng isang security guard ang server room ng Abyss Club. Matapos suriin ang IP address pati na rin ang call log ng telepono ng security guard, nalaman namin na ang nag-utos sa security guard ay si Hailey nga. Si Anastasia ay parehong naguguluhan. Bakit ginawa ni Hailey? Sinubukan ba niyang magtago ng lihim sa pamamagitan ng pagsunog sa server room ng Abyss Club 5 taon na ang nakakaraan? Alam mo bang magkasama kami ni Hailey sa club na ito? Nagsalita si Elliot kahit hindi niya payag. Kung tutuusin, ang pagbanggit nito ay palaging pinagsisisihan niya ito ng husto. Muli, natigilan si Anastasia sa narinig, kaya't nagtanong siya, paano ito nangyari? Hindi ako handa noong gabing iyon. Nahuli ako sa bitag ng isang tao,
At gusto nilang gumawa ng iskandalo para i-blackmail ako, kaya tumakas ako sa isang pribadong silid. Dumating si Hailey pagkatapos, at sinamantala ko siya sa ilalim ng impluwensya ng droga. Hindi ka ba lasing? Paano mo nalaman na si Hailey ang gabing iyon? Tanong ni Anastasia dahil sa curiosity. Tutuldok, binigyan ko siya ng relo pagkatapos. Nahanap niya ako sa relo. Anong klaseng relo ito? Isa ito sa mga custom-made kong relo. Isa lang dito sa mundo, at nasa kamay ni Hailey. Kinuha niya ito bilang isang pawn sa second-hand market noong Marso ngayong taon, at ganoon ako. Natagpuan siya. Hindi napigilan ni Anastasia ang tahimik na pangungutya sa sarili. Paano nila maranasan ang parehong bagay, ngunit natanggap ni Hailey ang materialistikong kabayaran at paghingi ng tawad ni Elliot habang hindi siya gaanong pinalad. Ang host na nakilala niya ay makasarili at walang awa. Siya ay nabulag ng kasakiman, hindi nagsisi sa kanyang mga pagkakamali, at kahit na naglakas loob na banta siya. That made her desperate to find that B***starred and see what kind of musty look he had. Kahit na parang nahihiya siya noong gabing iyon at inalok pa ang relo nito sa kanya, hinding-hindi siya nito mapapatawad. Anastasia, sa tingin ko dapat mas kilala mo si Hailey kaysa sa akin. Sa tingin mo bakit niya sinunog ang server room? Tanong ni Elliot. Umiling siya, sumagot siya, natatakot ako na si Hailey lang ang nakakaalam ng sagot. Dahil nag-exist ang host at sinubukan pang takutin si Anastasia noon, hindi na niya inisip ang posibilidad na si Hailey ang pumalit sa kanya, ni hindi niya namalayan na nakaupo na pala ang B***starred sa kanyang harapan. Kung may tumawag sa akin, kaya mo bang malaman kung sino ang taong ito? Nais ni Anastasia na umasa sa kakayahan ni Elliot na mahanap ang host. Sino ang hinahanap mo? Talagang tinawagan ako ng host ilang araw na ang nakakaraan at pinagbantaan ako. Kung tatawagan niya ako sa susunod, baka matulungan mo akong malaman kung sino siya. Ibigay mo sa akin ang number niya. Sasanduan ko si Ray para tingnan ka ngayon. Pagkatapos mangisda ng kanyang telepono, nag-scroll si Anastasia sa numerong tumawag sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Mabilis na naitala ni Elliot ang numero at ipinadala ito kay Ray para sa investigasyon. Actually, I could ask Hailey if I wanted to find this B***starred. Mayroon siyang impormasyon, ngunit alam kong tatanggihan niyang sabihin sa akin. Kinasusuklaman ni Anastasia si Hailey hanggang sa kanyang mga buto. Matapos marinig ang kwento ni Anastasia, wala nang magandang damdamin si Elliot para kay Hailey. Ayaw na niyang makita ang mukha nito mula ngayon. Isang bagay ang pakiramdam na nagkasala para sa kanya, ngunit ang ginawa niya kay Anastasia noon ay hindi mapapatawad. Nang malaman niya kung sino ang host, tiyak na hihingi ng tawad si Hailey kay Anastasia. Kabanata 419. Hahanapin ko ang taong ito at pagbayarin siya para sa kanyang mga aksyon noon, tiniyak ni Elliot sa kanya. Okay, sorry sa abala. Huminga ng malalim si Anastasia. Ayaw niyang makita ang kasuklam-suklam na mukha ng lalaking iyon, ngunit kailangan niyang harapin ito. Samantala, sa Summit Mansion, kababalik lang ni Hailey mula sa ospital. Ang kanyang taste buds ay medyo mura pa rin, ngunit humiling na siya sa isang ahensya upang magtanong tungkol sa kanyang kondisyon sa ilang mga dayuhang doktor. Gayunpaman, masaya pa rin si Hailey sa kanyang bago, magandang mukha sa salamin. Ang tanging naipanalo sa kanya ni Anastasia mula noong mga bata pa sila ay ang kanyang mukha. Si Hailey ay palaging parang dahon ng rosas sa tuwing tumatabi siya kay Anastasia. Ngayon, sa wakas ay naging rosas na rin siya. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Pagkatapos sumulyap sa screen, sinagot niya ang tawag at sinabing, "Hello, Daniel. Miss Seymour, ngayon lang ako nakatanggap ng balita na si Old Madam Presgrave ang mag-host ng annual family banquet bukas at iimbitahan ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Inabisuhan ka na ba ni Pangulong Presgrave tungkol dito?" "Ano, bukas?" Sumili ang pagkadismaya sa mga mata ni Hailey. Hindi man lang nabanggit ni Elliot sa kanya. "Oo, bukas ng hapon sa Presgrave Residence. Magkakaroon ng 3 mesa para sa mga panauhin na may malapit na relasyon sa Presgrave family. Akala ko inimbitahan ka ni President Presgrave. Gusto kong maimbitahan. Daniel, may naiisip ka bang paraan para makapasok ako?" Hindi palalampasan ni Hailey ang pagkakataong ito. Dapat nandoon siya.
Maaari kang dumating ng maaga bukas ng umaga nang hindi nagpapalam kay Pangulong Presgrave. Kapag nandito ka na, hindi ka na niya hahabulin sa harap ng napakaraming kamag-anak. Akala ni Hailey ay may sense siya. Pagkatapos ng lahat, oras na para ipakita niya ang kanyang bagong mukha sa tabi ni Anastasia. Hindi lang iyon, dapat siyang dumating ng maaga para sa handaan, at sigurado siyang hindi siya sip-A ni Harriet dahil nilabag siya ni Elliot noon. Habang nakaupo siya sa sofa, may bakas ng lamig sa mga mata niya. Hindi niya dapat pabayaan ang pagkakataong ito na labanan si Anastasia. Pagkatapos, diniyal niya ang numero ni Erica at sinabi, "Erica, pumunta ka sa pwesto ko mamayang gabi. Mayroon akong gitot sa iyo." Kung gusto niyang malaman ang anumang bagay tungkol kay Anastasia, si Erica ang pinaka-maaasahang tao. Nang mabalitaan niyang may regalo sa kanya, umalis kaagad si Erica ng bahay. Pagkarating niya ay laking gulat niya nang makita niya si Hailey. "Hailey, nagpa-plastic surgery ka ba?" Iniskan niya siya pataas at pababa sa hindi makapaniwala. Napangisi si Hailey. "Sino sa tingin mo ang kamukha ko?" "Ikaw." Matapos tingnang mabuti, bumulong siya, "Hindi ka naoperahan para lang magmukhang Anastasia, di ba? Purihin mo na lang ang kagandahan ko." "I don't like to hear anything else," sabi ni Hailey habang natutuwa. "Oh, napakaganda mo. Mas maganda ka kay Anastasia. Ang iyong kagandahan ay nagpapatingkad sa iyo. Si Anastasia ay hindi katugma sa iyo." Mabilis siyang pinuri ni Erica. Ang pagtanggap ng mga papuri na iyon ay naglagay kay Hailey sa magandang kalagayan. Pagkatapos ay itinulak niya ang isang bag na hindi niya gusto sa kanyang harapan, na nag-aalok ng, "Here you go." "Wow, napakaganda nito. Napakaganda ng pakikitungo mo sa akin, Hailey. Noon pa man ay gusto ko ang bag na ito, ngunit hindi ko ito kayang bilhin." Ngayong ginagamit na niya ang pera na ibinayad sa kanya ni Elliot, hindi na gusto ni Hailey ang isang bag na ganito. Diretso, hiniling niya, "Sabihin mo sa akin kung ano ang pinagkakaabalahan ni Anastasia kamakailan. Alam mo ba, sinabi sa akin ng tatay ko na siya ay kinidnap, at ang kidnapper ay malamang na maging salarin sa pagkamatay ng kanyang ina." "Talaga? Hindi ba't nagsakripisyo ang kanyang ina para iligtas si Elliot?" "Oo, ang salarin ay tiyuhin ni Elliot, isang kapatid sa ama ng kanyang ama." Natigilan si Hailey sa narinig. Ibig sabihin ang salarin na pumatay sa ina ni Anastasia ay mula sa Presgrave family. Dapat ay kawili-wili iyon. Hindi ba dapat kinasusuklaman ni Anastasia ang mga Presgrave ngayon? Habang patuloy ang pagdadaldal ni Erica, ayaw na niyang marinig si Hailey, mayroon na siyang sariling mga plano. Kung galit si Anastasia sa Presgrave family, ano ang gagawin niya sa kanila? Tiyak na gagawa siya ng isang bagay para saktan ang mga Presgrave. Halimbawa, maaaring samantalahin niya ang pagkakataong maghayganti kay Harriet. Noong nakaraan, napansin ni Hailey na umiinom ng gamot si Harriet. Kung may nangyaring mali sa kanyang gamot, si Anastasia ang sisisihin. Si Hailey ay palaging isang masamang tao, at siya rin ay isang tao na nang-ahas na kumilos dito. Kabanata 420. Hanggat kaya niyang paghiwalayin sina Anastasia at Elliot, ano pa ang hindi niya gagawin? Maya-maya lang ay nag-beep ang phone ni Erica. Nang kunin niya ito, nakita niya ang isang mensahe mula kay Alex na nagsasabing, "Come to my place tonight." Matapos basahin ang mensahe, ngumiti siya at sumagot, "Oo naman." Ngayong nagkabit na sila ni Alex, mabilis na umuunlad ang kanilang relasyon. Kanina pa sila natulog. Nakahiga na si Hailey sabay alis ni Erica, pero bago matulog, naglabas siya ng relo sa desk niya to her, ito lang ang meron siya na napossess ni Elliot dati. Ang relo ay naglalaman ng presensya ni Elliot, at maaari itong magbigay ng ginhawa sa kanyang kawalan ng laman. Matapos patayin ang mga ilaw, biglang umilo ang relo sa isang makulimlim na berdeng kulay sa dilim, ang mga brilyante nito ay kumikinang sa buong screen. Makikita rin ang hugis ng ulo ng lobo sa gitna ng relo. Sa katunayan, ito ay isang magandang timepiece. Katulad ng may-ari nito, kumikinang sa dilim ang relo na nagpapakita ng kakisigan. Ang madilim na berdeng kinang na ipinare sa ulo ng lobo ay isang totem ng Presgrave family. Isa itong relo na pinasadya ni Harriet para kay Elliot, kaya ito lang ang relo sa mundo. Sa mansyon ni Elliot,
nakahiga si Anastasia sa kama at iniisip ang pangako niya kay Elliot tungkol sa pagdalo sa piging ng kanyang pamilya sa linggo. Gayunpaman, hindi niya nais na dalhin ang kanyang anak. Kaya naman, nagpa siya siyang tanungin kung may nalalabi pang araw ang kanyang ama para sa kanyang anak. Sa kanyang panaginip, hindi namamalayang bumalik si Anastasia sa gabing iyon 5 taon na ang nakararaan. Pakiramdam niya ay may isang pares ng mga kamay na yamakap sa kanya, at habang nagpupumiglas siya, isang mahinang berdeng ilaw ang bumungad sa kanyang harapan. Iyon lang ang pinagmumula ng liwanag sa gitna ng dilim. Ito ay ang relon na kumikinang sa berde. Malinaw na naalala ni Anastasia ang ulo ng lobo na nakaukit sa relo, sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, nagpumiglas siya upang makita ang pinanggagalingan ng liwanag na nagmula sa demonyo. Sa kasamaang palad, hindi niya makita ng malinaw ang lalaki. Kinaumagahan, nakipag-ugnayan si Anastasia sa kanyang ama. Dahil ilang araw nang hindi nakita ni Francis ang kanyang apo, sabik na siyang makilala muli si Jared. Si Elliot, sa kabilang banda, ay sumang-ayon sa desisyon ni Anastasia. Inatasan pa niya ang kanyang bodyguard na papuntahin si Jared. Mahal ng lola ko si Jared. Sabi niya kamukha ko daw si Jared noong bata pa ako. Habang pinapanood ni Elliot ang pag-alis ng sasakyan, napabuntong hininga siya. Sinisikap lamang ni Anastasia na protektahan ang kanyang anak. Kung dadalo si Jared sa isang masikip na kaganapan, baka minamalas siya bilang isang anak na may nag-iisang magulang. Paumanhin. Hindi ko ibig sabihin na hindi dalhin si Jared. Sana maintindihan mo, paliwanag ni Anastasia habang nakataas ang ulo. Naiintindihan ko. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. With that, hinawakan ni Elliot ang kamay niya. Bawal kang magsuot ng ganito ngayon. Pagkatapos niyang tingnan ang kanyang damit, napagtanto niyang medyo simple ito. Ano ang isusuot ko? Bumalik na tayo sa kwarto. Ako na ang pipili ng damit mo. Habang sinasabi iyon ay hinayla siya nito papunta sa sala. Pagdating nila sa kwarto ni Anastasia, pareho silang nakatayo sa harap ng wardrobe. Binili siya ni Elliot ng maraming piraso ng pinakabagong uso at mga branded na damit, ngunit hindi niya ito isinusuot. Matapos ay swipe ang kanyang mga payat na daliri sa hilera ng mga damit, sa wakas ay pumili siya ng isang eleganteng lace na damit. Isuot mo ito. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isa pang mahabang trench coat at sinabing, at ito. Inakala ni Anastasia na mahilig siya sa fashion, kaya pumayag siya, okay, isusuot ko sila mamaya. Isuot mo na sila. Humalukip-kap si Elliot sa harap ng kanyang dibdib bilang pag-asa. Gusto kong makita kung ano ang aking panlasa. With that, kinuha ni Anastasia ang damit at pumasok sa banyo. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya sa damit at walang magawang humiling, maaari mo ba akong tulungan sa zip? Nakangiting lumapit si Elliot sa kanyang likuran at hinayla ang zipper para sa kanya. Kasabay nito ang paghalik niya sa kanyang makatarungang leeg. Dahil sa hiya, mabilis na pumasok si Anastasia sa banyo at kinuha ang coat. Tiyak na, ang damit ay mukhang sunod sa moda at eleganteng sa kanya. Kasabay nito, ito ay kapansin-pansin at kaaya-ayang tingnan. Mukhang maganda sa iyo, papuri ni Elliot. Pagkatapos ay idinagdag niya, iyon ay dahil maganda ka sa lahat ng suot mo. Mukhang tinanggap ni Anastasia ang kanyang papuri. Pagtingin niya sa oras, nagtanong siya, aalis na ba tayo? Oo naman. Tara na. Hindi mo inimbitahan si Hailey, di ba? Biglang tanong ni Anastasia. Hindi ko siya iimbitahan. Ayaw ni Elliot na makita si Hailey ngayon o kailanman. Sa Presgrave Residence, dumating si Hailey nang hindi inanyayahan, na nagbigay ng sorpresa kay Harriet. Gayunpaman, dahil sa ginawa ng apo niya kay Havley noon. Binati siya ni Harriet gaya ng dati bilang kagandahang loob.